Welcome po to our channel, Odi Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Let us hear the other side. So welcome po. Ito po ang inyong abang lingkod. Dati po akong Coast Guard. Ito po yung aming tinatawag na battle dress uniform. Yan po, pag mga ginagamit po yan pang red alert at sa mga operations pa po. Kasi talaga namang yung ganyang uniform talagang pang ano yan, tawag nito pang blue collar job. Yon. Yan din po. Marami na pong pinagdaanan yung mga ganyang uniform bago po nakarating sa ganyang design at kulay. So siguro loobin makabalik tayo sa serbisyo ay makita nyo na po na isusuot ko na po iyan. So welcome po at salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana po kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So welcome po sa aking channel. To my English speaking subscribers, welcome to my channel and may you be in good health. And God bless you all. Firstly, health and wellness muna tayo. Beauty or beauty and wellness. So masaya ba kayo? Ako medyo natutuwa ako. Hindi ko masabi kung masaya ako. Natatawa ako, natutuwa. Pero masaya na rin dahil nakapag-live tayo at salamat sa Diyos sa isa na namang araw at sa panibagong Facebook Live. So ang segment na ito ay health and wellness. So ngayon po ay araw ng Sabado at meron po ngayong mga activity, marami pong activity yung bawat mga tao. At sana meron din kayong isang activity na kung saan maging productive din kayo or maging may kabuluhan yung araw ng Sabado. So siguro next time pag bibili ako ng itlog tapos haluan ko ng puti ng itlog, i-mix ko yung kalamansi at i-apply ko sa aking mukha para ba siyang booster. Ibu-boost niya yung collagen para mag-form yung balat. So ganun, balat sa mukha. So maganda rin to sa ugat-ugat. So pagtiyagaan nyo muna ang aking segment na health and wellness or beauty, health and wellness. Wala naman akong beauty. Meron man akong beauty, syempre Filipino beauty, kasi yan yung problema sa ating sa media. Talagang yung pinoportray nila na beauty, dinidepict nila na beauty ay talaga namang parang immaculate ba? Diba? Tapos kung yung ating beauty ganito lang, para bang wala ka ng karapatan. So hindi dapat ganon. Kasi may tinatawag na uniqueness yung bawat tao. Mapunta tayo mo konti sa counting science sa human reproductive system. Kasi sa human reproductive system, para mabuntis yung babae, kailangan siya ng lalaki. At yung lalaki kailangan makapaglabas ng punlay na around, base sa mga medical legal, kailangan 2 million to 5 million or to 8 million na mga sperm counts para makabuntis ng babae. Kasi nagkakarera yan Pero out of those 2 to 7 to 8 million na 2 to 8 million na sperm counts, isa lang po doon yung winner. Ano po yon? Para mag-fertilize ng egg. So pag na-fertilize yun magiging tao yon. So mantakin mo, out of those millions, isa ka at isa ako sa nanalo. Kaya sa buhay natin, wag niyo sabihin na hindi, winner na po tayo. The moment na nabuntis yung magulang, na ipanganak ka, ay isa ka na pong winner. Yun po ang katotohanan niyan. Base sa medical or medical science pagdating sa reproductive ng tao. So nahulog pa yung isa kong kalamansi. Kuha tayo ng panibago. Maglagay-lagay muna ako sa dibdib kasi napansin ko pag naglagay ako ng kalamansi sa aking dibdib, sa aking katawan,
Parang lumalakas ako eh. Nakakaramdam ako ng lakas. So, ganon siya sa health and wellness. Maalala ko nga pala, kasi nung 2011, na-assign ako sa Ready Force ng Philippine Coast Guard. Tapos, dahil sa turn of events na hindi na inaasahan, nalipat ako ng Rexta. Doon, nagumpisa na Rexta ako noon. Parang December of 2011 yata yon. Tapos up to 2014 yata ako doon, tama. Almost mga 2 years ako doon, 2 to 3 years ako doon sa ano. Mga almost 2 years ako doon sa may Rexta. Naalala ko may kasama ako doon, taga Batangas, Batanggenyo. Nag-uusap kami lagi. Minsan napansin ko, sabi ko sa kanya, "Chip, may anting-anting ka, no?" Nagtaka ngayon yung mama. Sabi niya, "Chip, paano mo nalaman?" Sabi ganyan. Sabi ko, "Chip, nararamdaman ko kasi." Aming ganyan. Minsan, naligo siya, pinakita niya sa akin yung anting-anting niya. So, yun na yun. Tapos natawa siya, sabi niya, "Grabe ka nung nalaman mo yung ganung bagay." Sabi ko kasi nakakaramdam kasi ako ng enerhiya sa inyo na kakaiba eh. So, wag na tayong mag-usap muna sa anting-anting ng kasama ko. Pag-usapan natin yung sa health and wellness. So, nakwento ko sa kanya with regards sa ascorbic acid, panaliwanag ko. Ngayon, ang nangyari, sabi niya, "Naggagamot kasi ako, Jess." Tawag sa akin, Jess eh. "Gagamot kasi ako, Jess." Sabi niya ganyan. Sabi ko, "Saan, Chip?" "Sa puso." Sabi niya, "Gamot sa puso." Sabi, ganun ba? Sabi ko. "Alam mo ba, Chip, yung yung ascorbic acid, gamot din sa puso yan eh. Maganda rin sa katawan yan, maganda sa, kumbaga parang wonder drug yan." Sabi ko ganun. Ilang beses nag-uusap kami, siguro na-convince ko siya. Nung na-convince ko siya, gamit siya nga ng gamit ng ascorbic acid. Halang yan naman talaga. Naging huling balita ko, at nakita ko talaga. Nandun siya sa may 7-Eleven, may kita ko yung may kasama siyang babae. Tapos sininyasan niya ako na ganun. Talaga naman yung kasama ko na yon. Sabi ko, "Chip, bahala ka na." Nung nagkita kami ulit, nawala yung babae niya. Sabi niya, "Jess," pinaliwanag niya, bumalik daw yung tikas niya. Alam nyo na yon, kung sa mga kalalakihan at sa mga may karanasan, pag sinabing tikas, alam na yon pag lalaki sa lalaki. Sabi niya, "Jess, salamat talaga, Jess, bumalik yung tikas." Sabi ko, "Chip, samahan mo next time ng singkamas. Pag umiinom ka nun, dapat busog ka. At saka pag uminom ka, kung mas maganda, pag panahon ng singkamas, abay, kumain ka ng singkamas, Chip. Kung meron kang juicer, i-juice mo yung singkamas, saka yun yung inumin mo pag nakainom ka ng ascorbic acid. Kasi maganda hong combination yan." Yan yung sabi ng isang doktor sa akin dati, yung hermeneutics. Yun na nga, nung minsan nakwento ko sa inyo, si Dr. Madrigal, isa siyang hermeneutics. Ang tanda ko pa nga yata, meron siya diyang office sa Makati. Kaso lang, medyo matagal na iyon. I don't know kung okay pa yung opisina nun. So, ganun siya. Sabi ko, "Chip, bahala ka na dyan, Chip, ha. Kasi, tinuruan naman kita para sa puso, kaso ginamit mo sa ganyan. Bahala ka na, Chip, ingat ka na lang." Kasi, alam mo yung, siyempre, para siyang lumakas, tuwang-tuwa siya. Natuwa naman ako na sinabi niya maganda raw yung, sabi ko kasi, yung ascorbic acid, baka malito ka, Chip, kasi may nagbebenta rin yan, yung sodium ascorbate. Ang sodium ascorbate, ayon doon sa kay Dr. Madrigal na isang hermeneutics, it's a form of salt. Kaso sabi ko, depende kasi sa tao, iba hiyang sa sodium ascorbate, yung iba hiyang naman sa ascorbic acid, which is the generic name. Kasi ang sodium ascorbate is also a generic name, but then, salamat sa nag-like. May viewers pa. Saglit lang nga, nag-apply kasi ako ng kalamansi At isang maganda pala nito, inumin mo, di kaya kainin mo ng hilaw. Sipsipin mo pati yung buto. Tapos yung medyo pinakamalambot sa buto, sipsipin mo yon kasi parang sabon yun Parang sapunin. Tapos idura mo yung buto ng kalamansi, kailangan wala na yung madulas niya, yung madulas na coating. So, tapos na. So, sinabi ko sa kanya with regards sa sodium ascorbate, kasi yung iba nagbebenta ng sinasabi nilang ascorbic vitamin C din.
yung packaging nila vitamin C, pero basahin mo yung generic name, sodium ascorbate. So yun na nga, balikan natin ng konti yung sodium ascorbate, yung ascorbic acid tsaka sodium ascorbate. Those are also vitamin C, yung products na yan na sinasabi nila. Kaso lang yung laban dyan, pag tinignan mo yung generic name, ascorbic acid, yun yung kunin ninyo. Meron naman sodium ascorbate. Yung iba doon hiyang sa sodium ascorbate, yung iba hiyang sa ascorbic acid. But then the generic name of vitamin C is ascorbic acid. Yan yung laban ngayon ng sa loob doon sa circle ng even ho, kasi sa mga mundo ng hermeneutics, meron talaga silang laban. So tandaan po natin yan. So entitled naman tayo sa ating opinion, pero may laban talaga dyan. Pero ang generic name ng ascorbic acid, it's ascorbic acid. Yun yung stand ng ibang mga ibang hermeneutics or doctor of tawag nito. Yung plant, tawag nito herb, mga herbalist, yon. Sa conventional naman, pwede na lang i-recommend sa inyo vitamin C lang, lagay nila vitamin C. So pag bumili kayo sa mga butika, papakita nila yung vitamin C kasi nakareseta yan eh. Kukunin yung reseta mo, tapos bibilhin yung bibigay sa yung ayon dun sa nakareseta. So ganun siya. So sa pagkakalam ko pa nga, siguro meron silang royalty dyan. Ano yung ibig sabihin ng royalty? So every resita, tapos every product na re-recommend ng doktor, siyempre may pasok sa kanya yon. Yan sinatawag siguro na royalty or incentive. Pwede mong sabihin natin incentive yan. So balik tayo dun sa kasama ko. Sabi ko, Chip, mamili ka na lang. Mamili ka kako kung gusto mo ascorbic acid, which is also vitamin C, or sodium ascorbate na ang tawag din nila as ay vitamin C. So wala namang batas na nagpo-prohibit doon, basta kasi naman, tested naman yan, kasi talaga namang may hiyang eh. Pero yun lang talaga ang isa kasing sa mundo kasi ng mga medical legal, may mga laban kasi yan eh. Kung magsasaliksik talaga kayo, makita nyo ho talaga yung mga maraming politics dyan. Opo, meron talaga mga politics dyan. Kasi nga ang isa sa pinaka-usapan dyan, pera. Yan na po yan. So yan po yung ating segment ngayon sa ating OD Alteram Partem, sa ating health and wellness or beauty, health and wellness. Yan siguro. Aba, pwede nga dagdagan ko na lang beauty, health and wellness. Kasi may beauty, may health, tapos and wellness pa. Kung sa kayo iyang, tulad yan, kalamansi, nag-apply ako. 50 years old na ho ako. Opo. So yun na. So sa ating naman, sa panibagong segment na naman, ito na naman yung update sa aking papel. Ito ka ngayon. Kasi hindi nga ako nakapag-shave kasi ang last ko na shave I think was Wednesday. Tuesday, Wednesday, nag-follow up ako ng documents, nag-submit. Kasi may mga tawag sa akin eh. Hindi ko lang na-record yung conversation dun sa tawag. Nakalimutan ko siguro. Next time, i-record ko siguro yung mga ganyang bagay kasi directive yun sa kay Commandant. So, Sir, to Admiral Ronnie Hill Gaban, Commandant Philippine Coast Guard, Sir, thank you very much po, Sir, sa opisina ninyo, sa inyong biyaya. Sabihin ko talaga, Sir, sa biyaya ninyo na pinadalan po ako ng message, text message, saka tinawagan pa po ako. Ang pagkaintindi ko nga, last Thursday, isasalang ako sa board eh. Kaya nag-prepare din ako ng damit. Nakatanggap naman ako ng mga text eh. Talaga ho, Sir, masigasigo talaga yung inyong mga staff dyan, Sir. Talagang congratulations sa inyong staff. Talagang grabe ho yung tawag nila sa akin. For info pala, Sir, nag-iigib kasi ako ng tubig dito, Sir eh. Opo, nag-iigib ako, Sir, ng tubig. Tapos yung cellphone ko, nakatago minsan, Sir. Kaya minsan natanggap ko yung mga message at tawag. Hapon na minsan, Sir. Naka-silent pa naman ito. So, Sir, thank you very much talaga, Sir. At ang akin naman, Sir, pag makabalik ako, Sir, syempre, yan, Sir, panibagong buhay, Sir, na binigay nyo sa akin. Talagang malungkot man, Sir, na mahirap tanggapin isang nating kasama dyan sa ibaba ninyo. Talagang
Pinatay sir yung espiritu ng pagiging Coast Guard ko sir eh. Yan sir yung binuhay na talaga naman yo from our late commandant Admiral Rio Benlista. Nagpahinga na kasi si sir ng I think that was 2021 na COVID si sir eh. Siya ho nag-enlist ho sa amin. 80 ho kami, in-enlist kami sa Philippine Coast Guard. Class 02 of 2001. Yan yung class Kalinga. 80 ho kami niyan. At ano pa ba? Punta muna ako sa aking again sir, thank you very much sir to our Commandant Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgaban sir. God bless you sir and God bless your family. Also sir, to inform you sir, doon pa lang pala sir sa sa panahon na namimili pa lang sir na kung sino yung uupong commandant, tatlo ho kayo sir yung pinagpipilian nun sir. Sir, inform ko lang ho kayo, saksi naman ito aking kasama. 4 ho kami nun sir, doon kami sa may Intramuros. Katatapos lang ho namin kumain noon, doon kami nag-usap. Ayaw ko na lang sir i-drop name yung tatlo kong kasama kasi baka mapolitika sir eh. Ito alam nila ito sir. Nagtanong sila, nag-usap kami doon sir. Yung isa naming kasama yung nag-open up kung sino yung magiging commandant ng Philippine Coast Guard. Tapos sir, doon sa opisina namin sir sa Rexta, sabihin ko talaga sa inyo sir, nagpustahan talaga sir. Opo, nagpustahan talaga sir. Doon sir sa opisina sir, nagpustahan sila sir. Yung pustahan nila sir, 2 sir eh. Hindi ko naman sir I don't know kung may nagpusta sa inyo doon sir kasi ang sabi doon sir walang nanalo sir eh. Pero kami sir, nung nandun kami sa Intramuros sir, tinanong sir kung sino sir yung uupong commandant. Nag-open yung kasama ko doon kami sa Intramuros, 4 kami, katatapos na namin kumain doon sa may karinderya. Ang sabi ko doon, ang choice ko talaga sir na maging commandant sir, ikaw sir eh. Sabi ko, si Sir Gaban, sabi ko ganyan. Sir Gaban, confident ako sir, buo yung loob ko na sinabi ko, yung sir yung pangalan ninyo, yun ang sinabi ko. Saksi ito sir, 3 sir yung nakasaksi doon, 4 kami. Nagsabi ngayon yung kasama ko, abay, pag naging komanda niyan, puro ganito yan, detalya. Alam ko kasi sir, may alam ako sir na nakwento sa atin sir ng isa kong kasama noon dyan sa may First Master Chief Office, dan pa yun sa lobby, aakyat ka dun sa hagdan, sa kanan, gawing kanan, nandun pa dati yung First Master Chief. Nakwento sa akin sir ng isang tropa sir, old hands na yun sir. Doon ako nakakuha sir ng idea sir na kung ano yung pagkatao ninyo. Bagaman hindi sir sinabi yung lahat. Pero may nakuha akong mga impormasyon doon sir. Ngayon sir, nandun kami sa Intramuros, nagpipilian sir kung sinong uupong commandant sir. Talagang bulalas ng bibig ko sir, si Sir Gaban. Sabi ko si Sir Gaban, sabi kong ganyan. Talaga sir, salamat sa Diyos sir. Kung sumali talaga ako sir sa pustahan yun sir, doon sa opisina namin sa Rexta, abay ako talaga sir yung panalo sir. Talaga naman sir. Po sir, ganun talaga sir. Hindi naman ako sir bias. Believe naman ako sir sa 2 contender na yun sir. Nag-retire na nga sir yung isa dahil doon sir sa Old Cobra sir na nakausap ko dun sir sa First Master Chief Office nung time na yun sir na medyo matagal pa yun sir. Medyo matagal-tagal na yun sir na panahon na yun. Saksi pa nga doon si I don't know kung naging Master Chief yun, si Sixto de la Cruz. Si Chief de la Cruz, si Master Chief Sixto de la Cruz. Kasi siya dati yung parang secretariat doon tumatambay ako doon sir. Tapos dati kasi sir nakakahiram kami ng pera dyan sir sa First Master Chief Office or sa Chevron. Yan sa Chevron pala. Sa Chevron kasi iwanan lang namin yung ATM card tapos hiram kami ng cash. Oy, shout out kay Oridinom. Okay, thank you po. So tuloy ko lang. So yun sir. Nung nandun kami sa Intramuros, yung bulalas ng bibig ko talaga sir, kayo sir yung commandant. Kaya tuwang-tuwa naman ako sir nung naging commandant kayo sir. At talaga sir, salamat talaga sir
sa window of opportunity sir na binigay nyo sa amin. Again, medyo mas malungkot lang dahil yung doon sa ibaba ninyo sir binali sir binayolate sir yung chain of command. Yun talaga sir yung isang napakalinaw doon. Liban pa doon, binayolate yung security of tenure at binayolate pa yung constitution natin sir. Liban pa doon, binayolate pa doon yung due process of law. At meron pa po, binayolate yung isa pa doon, yung abuse of discretion and abuse of authority, and ano pa ba? The conduct unbecoming of an officer and a gentleman. Patong-patong po ito, hindi po ito pambibintang kasi the prima facie po, nandun na po mismo sa documents. Talagang mahirap po burahin iyan. So ma'am, hindi ko pa naman kayo dinadrop name dito at hindi ko ho kayo pinagbibintangan. Inelaborate ko lang po kung ano po ang inyong mga binayolate. Hindi man po ako korte pero nagbabasa po ako ng batas. Yun po yun yung malinaw dyan ma'am. So again sir, thank you very much sir sa biyaya sir. Masabi ko talaga sa biyaya. Hindi ko man ito sir sinasabi para magpalakas sa inyo sir. Kilala niyo po ako sir. Kilala niyo po ako. Hindi po ako nagpapalakas kasi kaya nga isa pa akong PO second sir 24 years in the service na ako, isa pa rin akong PO second. So sir, again, thank you very much sir and happy weekend sa inyo sir. And God bless po. God bless po sa inyong family at God bless po sa Philippine Coast Guard. I know sir na marami na kayong isipin. Nadagdag pa kami sir sa inyong mga isipin pero sir talaga namang hong isa ho kayong officer and a gentleman dahil binigyan nyo pa kami ng pagkakataon. Yun nga sir, this last Thursday ang pagkakaalam ko akala ko isasalang kami sa deliberation, binabasa ko yung mga communication. So sir, doon na sir muna sir. So thank you very much sir and God bless you sir. Sir, titingnan ko muna kung sino din yung nag-ano sa akin, yung may viewers pala ako, dalawa. 11 views pala. So thank you very much sa mga nag-views. 11 pala kayo dito. Titingnan ko muna kung sino din yung mag-love din ako. May 11 viewers pala ako. So salamat ng maraming salamat sa inyo. So thank you very much sa mga nag-views. 11 pala kayo dito. Titingnan ko muna kung sino din yung mag-love din ako. Kayo ready nom? So sana nakaraos ka na doon sa isa nating tropa sa iyong endeavor. Sana nakaraos ka at ibig sabihin na settle mo na yung accounts mo doon sa tropa natin. Ganun kasi minsan may kamalasan sa buhay. So sana magtuloy-tuloy na yung pagbabago natin at huwag niyong kalimutan yung mga kasama natin dyan na sakaling may mga masagupa kayo na kung bumagsak or pabagsak pa lang, alalahanin nyo rin na tulungan sila kasi camaraderie tayo dyan Each time na sabihin natin yung credo, kung ano mang mga ini-invoke natin o sinasalita natin, ina-utter natin patungkol sa organisasyon, every element ho yan sa ating organisasyon, kasama ho natin iyan sila. So wag po nating pabayaan kasi po meron po tayong responsibilidad sa ating kasama. Kung alam natin na sila ay bumagsak o na bumagsak na pabagsak pa lang, kung meron ho tayong alam at meron tayong ideya, tulungan po natin para pagdating sa araw hindi tayo pwedeng sabihin na pinabayaan natin. Alam pala natin, may ideya tayo tapos pinabayaan mo, may karga-karga ho tayong konsensya din diyan. So wag ho yung hindi na nga tayo tumulong pa tayo para i-din yung ating kasama, ay mabigat-bigat din ho iyon. At sa mga dumidiin sa ating kasama, tingnan nyo rin yung reputasyon ninyo. So ganun yan ayaw ko na lang sabihin din kasi ganun na lang. So salamat sa mga viewers, ang dami pala. So babasahin ko lang to ibang mga messages ko rito.
regarding sa aking document. So yun na nga. So I don't know if the right word is case verification. Kasi reinstatement ito eh. I don't know if the right word kasi hindi pa ako familiar sa ano eh. Kasi ang text sa akin ng tropa, it's a case verification. Kaya reinstatement eh. I don't know kung siguro that's the case nga siguro eh, no? Siguro the other meaning ng case kasi hindi naman ibig sabihin lahat ng case eh kaso talaga eh. So yun, nag-submit naman ako. Tapos in-update ko sila dahil tulad nito, liban dun sa tawag, liban sa mga text from the office of our honorable CPCG. Sir, thank you very much sir. Talaga namang parang sinilaban din ako na sir. Talagang talaga sir, tinutukan ko rin ito sir. Eh kahit na kape at pandesal lang sir, basta makabiyahe sir, makapag-follow up. Talaga manong kahit gabi na ho sir. Nung Lunes kasi bagyo din sa amin dito sir eh. Talagang nag-follow up po ako sir. So basahin ko lang itong ibang mga text dito sa akin na finalo up ko yung mga yung direktiba. So ito na. So nahiya naman ako dahil tinatawag ako dito ng tropang sir eh. PO lang, tama na yon or chief lang. Okay na yon. Oh, may tumawag nga. Oh. Shout out kay, sabihin ko pa ba rito? Give credit to whom it is due. Give honor to whom it is due. To si Mansekan Sanico, talagang bagito ka pa lang sa serbisyo, talagang masigasig ka talaga. Talagang tinext mo ako mga ilang beses. So, salamat din talaga sa iyo. Shout out kay Sanico. Isa ka talagang, sabihin ko na, masigasig ka talaga. Tama talaga yan, masabi ko. Batang-bata ka pa sa serbisyo pero talaga namang grabe, walang humpay. Pudpud daliri ka nakakatawag at saka ka-text. Talagang tinext pa niya ako sa mga requirements, oh. At for info pala kay si Mansekan Sanico, nasubmit ko na yung requirements ko last Wednesday. Gabi na ako dumating dyan eh. At shoutout pala kay apprentice woman, Roche Talagang isa ka ring masigasig talaga at very helpful ka talaga. Very accommodating. Yon ang siguro mga proper na word o term na right term na commensurate doon sa inyong action. So apprentice woman Roche, talagang isa kang masigasig din at very accommodating na member ng Philippine Coast Guard dyan sa may Human Resource Procurement Center dyan po sa may Taguig. So shout out sa iyo at salamat sa iyo. At sinegregate pa niya yung documents ko at talagang pinotocopy pa niya. So with regards dun sa aking sabihin ko pa ba rito? Hindi na muna. Kasi nandyan naman yung documents ko eh. So, yun po yung update sa aking tinatawag kasi ng tropa case case folder o reinstatement tawag nito. So, sa aking folder, yon sa aking documents na isinabmit dyan. So, antabayanan na lang ho natin kasi i-update ko rin kayo sa aking mga viewers para ho wala tayong sinasabing tinatago o bias kasi transparency lang ho tayo. At isang bagay din po ito na protection din po sa akin. Just in case kung ano man po at least naka Facebook live ako, ebidensya din po ito. Walang pinagkaiba yan sa mga kaso sa gobyerno, sa mga na naka-live, naka-video. So total na nag-Facebook live ako for the intent na preservation po ng aking karapatan to the right to due process. Yan po ang aking isang mahalagang bagay ito na bakit po ako nag-Facebook live.
the right to due process and the right to be heard and the preservation ng ating buhay po. Marami po akong alam dyan sa loob, kaso lang siyempre hindi ako pwedeng magsasalita na lang. Ay, maalala ko nga pala, nung minsan nandun ako sa SM Manila. Na-advertise ko patuloy si SM dito. Sumakay ako sa taxi. Tapos, may nakasabayan ako doon, dalawa, naka-uniform na Coast Guard. Nakalimutan ko yung pangalan ng dalawa. Isa siyang babae, tsaka isa siyang lalaki. Umupo ako doon sa front seat ngayon. Sabi ko, saan kayo, Chip? Kayong dalawa, saan kayo? Sabi niya, Chip, sa headquarters kami. Ganun ba? Sige, sabi ko, doon na lang ako dadaan. I-drop by ko na lang kayo doon. Ako na bahala sa taxi. Nakasimangot yung taxi driver Sabi ko, wag ka nang mag-alala, sir. Ako na bahala mag-tip sa'yo. Sumakay kami ngayon, bumiyahe na. Sabi ko, sumakay na kayo, diyan kayo sa likod. Sinabay ko yung dalawa. Tapos salita sila nga ng salita. Tapos nairita ba ako dun sa kwento nila? Kasi salita sila ng salita with regards dun sa corruption ba? Sinaway ko sila ngayon. Nandun kami sa may Manila Hotel na. Pakaliwa na ngayon yon. Naka-stoplight. Sinaway ko sila. Sabi ko, Chip, sawayin ko naman kayo kasi pangit yung pinagsasabi ninyo. Nasa taxi, nasa biyahe tayo tapos may nakakarinig tapos salita kayo ng salita sa kung ano man form of corruption meron dyan. Sabi ko, ito lang, Chip, masabi ko sa inyo, sabayin ko kayo kasi ako mas nauna ako sa inyo. Makinig kayo sa akin o hindi, bahala kayo. Pero ako bilang senior ninyo, sinasaway ko kayo. Kung meron kayong ebidensya sa corruption, abay kunin yung ebidensya at mag-file kayo ng kaso. Huwag ka ako ganito na puro kayo hearsay, puro kayo verbal. Tapos sinisira yung imahe ng institusyon natin. Sabi ko, mali yan at masama yan. Sabi ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako kasi, Chip, sa kaalaman ninyo, may mga naririnig ako dyan sa mga senior. Kumbaga sinisira ba nila yung balance, yung stability ng isip ng pagkatao mo? Sabi ko, ako, Chip, sabihin ko sa inyo, wala akong kagrupo-grupo rito. Kumbaga hinanap ko talaga, nag-self-study na lang ako. Ngayon, kung meron man kayo, halimbawa, mga ganyang aligasyon, di mag-file kayo kung gusto ninyo. Wag yung ganyan na ikalat nyo na kung ano-ano pa. Kasi ano yan paninirang puri yan. That's, ano ba tawag nito? Paninirang puri yan. Kasi kung wala ka namang ebidensya, tapos daldal ka ng daldal, hindi naman proper forum iyan, di paninirang puri yan. Chismis iyan, that's hearsay. Wala kayong basihan. Ngayon, kung mag-file kayo na halimbawa ng complaint, di doon sa proper forum, that is sa korte. Sa korte kayo mag-file o di kayo sa Sandigan Bayan, kung saan man sa grapping, kung saan mang concerned na agency. Huwag ka ako ganito. Kasi sinisira yung imahe natin, nagsusuot tayo ng uniforme. Ano sabihin ka ako? Ito may driver Nakikinig yung taxi driver. Sabi ko, ano sabihin nito? Ano kayang ikikwento nito pag nagkakapyan, nagmemerienda, sabihin ganyan tayo? Sabi ko, masakit yan, Chip. Nasuot tayo ng uniform tapos sinisira nyo. Alam nyo ba yung pledge of loyalty? Sinabi ko sa kanila. Sabi ko, anong pangalan ninyong dalawa? Sabi ko, Chip, payo ko na lang sa inyo kasi hindi man yung trabaho ko ganito. Kasi kung trabaho ko ganyan, yari kayo sa aking dalawa. Magagawan kayo ng report. Disgrasya kayo, sabi ko. Disgrasya karir nyo. Masisira kayo dyan sa loob. Ingat kayo, Chip, sa sasabihin ninyo. Yun, tumahimik silang dalawa. Lumamig sila ngayon para sigurong, ewan ko lang, kinabahan yung dalawa na yon. Natakot sila Hindi ko nakuha ko yung pangalan pero siyempre nakalimutan ko na. Hindi naman kasi ako nagtatatanim Ako, inadvisean ko sila bilang kasama. Pag nagsalita kayo, alalahanin nyo lagi yung pledge of loyalty natin. If you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. And if you must growl, condemn, and eternally find fault, why not resign your position? But when you are in the outside, damn to your heart's content. Remember, as long as you are part of that institution, do not condemn it. Because if you do, the first high wind that comes along will blow you away. And probably, you will never know why, sir. So, bilang kasama, ako, naawa din ako sa kanila. Sabi ko, ingat kayo.
Wag ka ako ganyan, magsalita kayo ng magsalita. Kako paninira yan. Malinaw na paninira yan. So ganon. Dahil mga bagito sila, iwan ko lang kung nakinig sila. Sinasabi ko nga kasi siyempre may taxi driver doon Masakit din ho yan dahil ako, Coast Guard din, sabihan tayong ganyan. Masakit to. Mga ilang beses yan, mga kahit fun run dyan sa may Ross Boulevard, sumasali ako sa mga fun run nun Yung ibang branch of service, I think Army yun siya may sinasabi siya patungkol sa Coast Guard. Talaga napalingon ako Siyempre masakit to sa loob ko yan kung anong sabihin nila. So ganun ho. Siyempre Coast Guard ka Parte ka ng isang institusyon, although maliit ka lang na isa ka lang element dyan. Member ka lang ng Philippine Coast Guard. But then, when it comes to the institution, masakit ho yan. Masasaktan ka ho kahit papaano. So, sinasaway ko sila. So, ang tawag yan, sabi ni former commandant ni Wilfredo Tamayo, Sir, correction outright. So, ganun yun siya. Siya yung nag-policy na correction outright. I-correct mo outright pag may nagkakamali. I-guide mo yung tao. So, ganun siya. So, bilang isang kasapi ng Tanod Baybayin ng Pilipinas, kinokorek ko yung kasama ko. Kung meron talaga naman kayong patuloy, ba't di kayo mag-aksyon? Hindi yung puro paninira. Kasi masama ho yung bagay na iyan na wala ka namang ebidensya, salita ka ng salita. Masakit ho talaga iyan. Tulad sa akin, sa abang lingkod ninyo. Dami yung nagsasabi sa akin. Sabihin ko na ako sa inyo. May nagsasabi pa sa akin yan, si Raulo. Isa lang ho yung patunay ko. Hindi ako si Raulo, pumasa ako sa neuro exam. Tapos may letter of acknowledgement ako galing Malacanang. Yan ang isang masakit na katotohanan na pangontra sa inyo. Kung sinisiraan niyo ako, time ni Duterte, ni Mayor, Sir, salamat po ng maraming salamat sa inyo at doon sa aking tinanggap na acknowledgement letter from the Office of the Presidential Complaint Center. Binigyan mo ako ng acknowledgement dahil doon sa ginawa kong initiative na makatulong po sa ating gobyerno, sa inyo pong administrasyon. At salamat naman po. At in-address po ninyo iyon at nagbigay pa po kayo ng nagtayo pa po kayo ng panibagong government agency which is the Migrant Workers Office. Yun po. Sir, salamat ng maraming salamat at bagaman marami pa sana akong ideya na ibabigay doon, nahihiya lang po ako kasi yun po talaga yung pagkatao ko. May hihiyain po ako. Kahit po nakapagbigay po ako ng talino or ideas, nahihiya po ako. Parang ganun po. Yan na po. So sa mga sumisira sa akin, talagang masakit yung ginagawa ninyo. Ngayon, kung ano-ano pang pinagsasabi nyo dyan sa akin, sinasabi ko sa inyo, meron akong clearance fit to re-enlist noong 2016 pa. Pinaulit lang po sa akin yon at hinarangan ni Captain Gib, nagalit si Sir. Si late Captain Gib nagpahinga na, so paano ba sabihin ko? Sa pamilya ni Captain Gib, kung makarating man ito sa inyo, sa sino mang mga relatives niya dyan na nandiyan pa sa member pa ng or kasapi ng Philippine Coast Guard, salamat sa inyong tito, tito, sa inyong kung ano mang relations niyo kay late Captain Gib, salamat to kay Captain Gib at pinapaabot ko sa inyo ang aking taos-pusong pasasalamat sa ginawang pagtanggol sa akin ni Captain Gib. Bagaman fit to re-enlist na ako, pinaulit pa sa akin. So, in short na politika, pinag-initan talaga. So, ganun. Kung maraming talagang, kung ganyan, titingnan talaga yung pagkatao mo. Abay, marami talaga dyan kung ganun din lang. Pero siyempre, ako, naiisip ko yung mga kasama dyan. Marami ho. Marami talaga kung titingnan lang talaga. Pero ako, hindi na lang ako nagsasalita. Sinaloko ho lahat yung ginawa at yung, masabi ko na rin, siniraan ako ng siniraan. Ngayon, meron naman akong alam sa side ng legal matters kung meron lang kasi kaso lang, siyempre wala akong pangtustos kung lalaban man halimbawa sa legal. Meron ho akong mga, pwede mo na sabihin siguro kung maglalaro din lang ng baraha, may mga alas din ho ako. So hindi ko ho pwedeng ilabas dito just in case kung lalaban man ng legal, abay meron ho kasi may tinatawag ho dyan na prima facie evidence. So meron ho ako. Meron ho ako. Sinasabi ko meron ho ako. Hindi ko lang nilalabas kasi pang depensa ko yon just in case. Hindi ako nananakot.
Yun na lang yung letter of acknowledgement na galing sa Malacanang, talagang very sufficient na iyon. Na hindi ako kaaway ng Philippine Coast Guard at lalong-lalo hindi ako kaaway ng government ng Pilipinas. Tumutulong ho ako. Tandaan nyo ho iyan. So yun ang katotohanan yan. Ngayon sa mga sumisira sa akin dyan, bahala kayo. Magpakasawa kayo kasi ang sinasabi ko lang, may balik ho iyan. May gaba. May gaba ho. Kung hindi ho kayo naniniwala sa gaba, ay bahala kayo. Nakakatakot lang nga lang dahil kayo, nagsasalita kayo, namumutawi sa bibig nyo, nagkikredo kayo, tapos wala sa puso nyo, umaawit kayo ng lupang hinirang, nananalangin kayo, yan ang pinakamasakit dyan. Ngayon, tandaan nyo yan. Kung ginagawa nyo yung mga ganyang bagay, nagsisinungaling pala kayo. Ako ma-invoke ko, and Revelation 21 verse 8, liars go to hell. So nagsisinungaling pala kayo, yan ang katotohanan dyan. Gusto nyo ng kuhan? Isa-side ko rito. Ipopost ko, antayin nyo lang. Para naman masabi na hindi tayo nagbibintang. Hindi tayo nananakot at hindi ko galing manakot. Tandaan nyo yan, hindi ko galing manakot. Kasi yung kasama ko dyan, although ilang beses kami dyan, marami ako dyan na muntikan na magkasuntukan. Nagkasuntukan din, pero yung mga ganong bagay, hindi ko tiningnan yun na hindrance yun. Kung kailang in line of duty, tumutulong ako. Tandaan nyo, tumutulong ako in line of duty kahit kaaway kita, kahit magkaaway tayo. Tandaan nyo yan, alam nyo yan, kahit kayong galit na galit sa akin. Tandaan nyo. Isa nga namin kasama, galit na galit sa akin, nakabangga siya doon ng tao sa Ross Boulevard. Patay, lipad, patay. Kinulong doon sa may kwan, somewhere doon sa Baclaran. Pinuntahan namin, binisita ko. Sumama ako dun sa contingent na bumisita sa kanya. Ayaw ko lang banggitin yung officer tsaka kasi alam mo yan. So salita kayo ng salita sa akin, tamaan na kayo, bumabalik din naman sa inyo yan Wala kayong awa, ginaganito nyo pa rin ako, bahala kayo. Matakot kayo pagkaharapan, bintang kayo ng bintang, hearsay kayo ng hearsay, ako may mga ebidensya ako, yun matakot kayo kasi kasiraan nyo yan. Kasiraan nyo yan. Dahil ito, laban ito ng katotohanan at laban ng kasinungalingan, laban ng kabutihan at laban ng kasamaan. So ganun lang yun. Saka hindi ako natatakot. Saka alaman nyo lang, hindi ako takot. Katotohanan at laban ng kasinungalingan, laban ng kabutihan at laban ng kasamaan. So ganun lang yun. Hindi ako natatakot. Alaman nyo, hindi ako takot. Ayan, nasa Revelation 21 verse 8. Ngayon, kung nagkikredo kayo, umaawit kayo ng pambansang awit, nananalangin kayo, namumutawi sa bibig ninyo yung pangalan ng Diyos, abay, kabahan na ho kayo. Kasi meron ho tayong sinasabi na, ano bang sinasabi natin? Yung sa take oath natin, hindi pa kayo takot doon. Di ba nanumpa tayo sa konstitusyon ng Pilipinas? Diyan siya institusyon natin, sinusumpaan natin yan. Masakit ho yan. Talagang, tapos yung kasama natin, ginaganon nyo. Marami na ho akong nasaksihan. Gaba ho. Totoo ho yan. Hindi ko ho kayo tinatakot. Ina-advance ko lang, sinasabi ko ito para sa mga susunod natin na mga members ng Philippine Coast Guard. Kung nakikinig kayo, makinig kayo. Ito, bunga ng kasaysayan ito. Nangyari na ho ito. Totoo yan. Marami na hong nagsasalita tapos pinapahamak ang kasama. Ginagabaan ho. Totoo yan. Ngayon, kung hindi pa kayo natatakot, bahala kayo. Kasi may karapatan naman kayong mamili. Hindi ko kayo tinatakot. Ang China nagpapalakas, sinisira tayo ng kasama natin dito sa loob. Again, sinasabi ko sa inyo, yung doktrina sa Philippine Navy. Marinig man ito ng Armed Forces of the Philippines.
Kasi may mga intelligence man. Tama yan, para pag meeting-meeting sa labas, magkita-kita kayo doon, makatikim kayo ng kantsaw. Yan, para malaman ninyo yung sakit sa loob na ginawa nyo sa amin. Kami, maliliit kami, tumutulong kami dyan sa Coast Guard. Hindi kami kaaway ng organisasyon. Kasama nyo kami. Buwis buhay pa nga yung iba sa amin dyan, namatay na nga. Tapos gaganunin nyo pa kami, masakit o masyado iyan. Tandaan nyo. Sana ba ito? Tumutulong kami din sa Coast Guard. Hindi kami kaaway ng organisasyon. Kasama nyo kami. So, talaga hong the invisible arm of the Communist China is very real. Ay marami ko kayong advance dito. Advance force. So, again, market, invert, is war. Worket. War of technology. Ganon po yan. Tech ram, tech raw, tech war. Market war of technology. The 100 years war. So, ipopost ko na rin dito para malaman nyo na rin. Invert is war. Worket. War of technology. Ganon po yan. Tech ram, tech raw, tech war. Market war of technology. The 100 years war. Ipopost ko na rin dito para malaman nyo na rin. Yan. Sundan nyo na lang. Basa-basahin nyo pag may time para baka sabihin nyo nang bibintang tayo. Hindi ho. Hindi ako nang bibintang. Yan. Sundan nyo na lang. Basa-basahin nyo pag may time para baka sabihin nyo nang bibintang tayo. Hindi ho. Isa akong malungkot na katotohanan. Manginig na kayo, nandiyan kayo sa loob. Meron tayong tinatawag na DNA. Deoxyribonucleic acid test. Matago nyo man ang inyong kwan. Ako ayaw ko na lang magpangalan dito kasi iniingatan ko rin yung iba. Pero meron ho talaga. DNA ho. Talagang ma-identify kayo. Yan ang pinakamasakit na katotohanan dyan. Ang confirmation lang na talagang sinasubvert nyo kami, yung inyong gawa. Yan ang katotohanan yan. Yung inyong gawa. Magkakasama tayo. Ako may alam ako dyan, ang dami. Pero anong ginagawa ko? Tahimik ako. Tikom ang bibig ko. Kasi nakita ko yung suffering na ng tao. Hindi ako sadista. Tandaan nyo, hindi ako sadista. Meron na, alam ko yung salitang awa at ginawa ko yan. Ginawa ko yan. Tandaan nyo. Ngayon sa mga kasama ko dyan na mga natulungan ko, ang payo ko lang sa inyo, wag na lang kayong magsalita. Tahimik kayo. Hayaan nyo sila nasiraan ako kasi may mga kasama ako dyan na alam ko dinidepensahan nyo rin ako. Salamat ng marami sa inyo. Pero hayaan nyo lang sila. Kung gusto nila, ang mapayo ko na lang para maingatan ko rin kayo bilang kasama ko o naging kasama ko dati, manood na lang sila ng aking Facebook Live. Kung gusto nila, magdebate kami rito, tawag sila ng pinakamagaling na abogado nila o na debater dyan. Hindi sa yabang. Totoo. Tawagin nyo. Kasi dati merong nag-seminar dyan sa may Education and Training Command. Umattend ako sa tinatawag na port security. Yung malungkot nga lang, ang dami akong natin ng seminar. Hindi ako nabigyan ng mga certificate. Kaya hindi ko nga madagdag sa aking initial SOI eh. Oy, Mon! Shoutout kay Mon! Lipae! Oy! God bless, Mon! Ito si... Kaya akong sabihin eh. Dati niyang si Maa dyan, magkasama man tayo. Alam niyo yan na... God bless, Mon. So, God bless. Salamat sa pag-view saka sa live. Talagang natutuwa ako sa inyo. Dati niyang si Maa dyan, magkasama man tayo. Mahihain si Maa niyo. Pasensya ka na, mahihain ako eh. Sige, ano ko na lang Salamat sa pag-view saka sa live. Talagang smile na lang ako. Hindi ang insult. Tawa na lang. Itatawa ko na lang. So talagang pasensya ka na, mayayain ako eh. Sige. So kung ano man yung mga differences natin dyan, alam nyo yan. Kahit minsan wala na akong pera, ginagastos ko dyan. Nagalit ngayon kasama ko rito, wala nang pera, inuubos ko pa rin dyan. Wala talaga kasi hindi ako nag-iipon ng pera sa lupa eh. Hayaan nyo lang pag mapakinggan yung aking panalangin ng Amerika,
kung gusto nila yung aking idea, basta kung anong maging biyaya na ibigay sa akin, ay di nag-online naman ako eh. Alalahanin ko kayo. I-remind nyo lang ako, tulad dito sa comment, mag-comment lang kayo, maintindihan ko na yon. At bagaman ako'y nasa gitna ng bagyo sa career ko na to, kung sana tulungan ako ng Diyos makabalik sa serbisyo at talagang inianda ko sarili ko. Marami yung naka-stack dito, ibibigay ko yan dyan at kung kailangan nyo tulong ko, i-message nyo lang ako. Kung kailangan nyo ng mga tawag yan, yung mga, magtanong na lang kayo. Kung gusto nyo, nahirapan kayo kung ano man ang meron kayo dyan, itanong nyo lang at malugod kong sasagutin ang inyong tanong. I-direct message nyo na lang ako kung kailangan nyo talaga yung aking tulong. I-direct message nyo lang ako at malugod kong sasagutin niyan. At sa tulong at awa ng Diyos ay ipagkakalob ko sa inyo yung the best effort na aking kaya at makakaya. At kung hindi man, edi i-research ko, gagamitin ko yung aking mga skills and talent sa pagsasaliksik at bibigay ko sa inyo yung nararapat na kailangan ninyo sa inyong mga katanungan. At salamat sa Diyos sa inyong grabe yung moral support yan. I am the living witness na magaling ka talaga si Maa. Saludo ako sa wisdom and knowledge mo. So, talagang salamat ng marami. Sa Diyos po ang karangalan, sa Diyos po ang kapurihan, at salamat sa institusyon natin, sa Philippine Coast Guard na nagkaloob pa sa amin na kami makapaglingkod sa ating pamahalaan dyan sa Philippine Coast Guard. At isa hong karangalan na makatulong sa inyo, maging kasama ninyo. Bagaman talaga yung politika, yung paninira ng ibang mga kasama natin, wala nang itulong, isisiraan ka pa ng siraan. Ewan ko ba kung nasaan yung awa ng mga yan. Nakakalungkot dahil pag namatay yung kasama natin, ewan ko, hindi ko maintindihan. So ganon. So salamat ng maraming salamat sa aking mga kasama. Shout out sa inyong lahat. At talaga namang kung may tutulong pa ako, sige lang, text nyo lang. Kahit may bagyo man sa buhay ko, abay talagang tutulungan ko kayo. So hindi ko na pwedeng litrahan yung iba pa rito kasi ayaw kong ma-preempt. At ingat na lang tayo palagi kasi alam nyo na, bilang tao ng gobyerno, mapayo ko lang bilang isang kasama kasama dati at isang kaibigan at isang senior ninyo dyan o senior sa inyong dyan sa dati sa Philippine Coast Guard. Ang mapayo ko lang, ingat tayo kasi hindi lahat to ng ating mga kaibigan, lalo sa civilian nating mga kaibigan, hindi ho lahat sila dyan ay masabi natin may tinatawag na para bang inggit. Hindi natin maintindihan yun eh. I-share ko na rin sa inyo kwento. Ito, nakita ko ito sa ibang mga officer dati. Tulad, ayaw ko lang bagitin yung pangalan. Bumibili siya sa grocery, may baon-baon siyang backpack. Nagtataka ako bakit na yung nag-grocery niya, tinatago niya sa backpack niya. Yung pala, na-realize ko sa tagal ng panahon, kasi may mga experience ako dati, nakita ko yan na siyempre, at least mamalingki ka, kung mag-grocery ka, itago mo, wag mo ipakita. Kasi hindi lahat ng tao can afford na bumili ng mga pinamili mo. So para iwas inggit, para iwas samaan ng loob, wag mo ipakita. Kaya nga minsan dito sa amin, pag namimili ako gabi, para hindi mo makita. Kaya pag dumadating ako sa bahay minsan, hating gabi na, para hindi nila makita yung aking pinamili. At kung makita man lang yung aking pinamili, minsan may nakahanda na akong pera, binibigyan ko sila. Ganun ho. Tsaka the best talaga na itago. Kaya minsan pag nag-aalis ako rito, minsan ilan yung bag ko, walang laman yan. Tapos gabi yan para hindi nila makita. So yun yung maging, I don't know kung naintindihan nyo yung mga ganong bagay, kasi sa buhay talaga sa Pilipinas marami ho talagang naghihirap. So kung makitaan nila tayo na umuunlad tayo, so medyo nakakaramdam sila ng
Kaya minsan dito sa amin, hindi ako nagbabideo okay rito, tago lang, tahimik na lang. Tapos kung may pagkain, yun, binamimigay ko rin. Ganun ba? Kaya hindi ako nag-aano. So ganun lang mapayo ko bilang kasama kasi pag-iingat na rin yan. At least doon sa ating lugar may mga kaibigan tayo, kakilala, tinutulungan. Parang protection mo na rin iyan. Kasi natutunan ko rin yan sa ibang officers natin dyan. Tulad yung si Sir, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan. Yung kapitbahay niya, abay kung ano-anong pinagsasabi, binibigyan niya ng pera tsaka ng grocery. Yun, bandang uli bumait. So ganun ho yan. At least kung nakatulong tayo sa kanila, at least mahiya ba sila na siraan tayo? Tulad dito sa amin, hirap kami sa tubig dito. Binabayaran ko minsan dito tubig, ang laki ng binabayaran ko nung sumasahod pa ako. Pero sila, libre na. Kaso lang sila ng salita, hindi nila alam na yung tubig na kinukuha nila, binabayaran ko. Minsan nakakasama ng loob, pero syempre, hayaan mo na. At iba, na-realize din nila na, uy, sobra pala yung bayad ko. Yung tubig na kinukuha nila, bayad ko na yun eh. So hindi na ako nag-aano. So yun na lang. Pasimple na lang tayo na tumutulong tayo kahit ayaw man nila i-acknowledge. Bitaw pa sila ng mga salita na hindi maganda sa pagkatao natin. Hayaan na lang natin, ma-realize din nila iyan. Kasi minsan yung may-ari ng tubigan dito, sinasabihan sila, alam nyo ba yung tubig na kinukuha nyo, bayad na yan? Nagtataka sila ngayon, paanong bayad? Nagbibigay naman kami ng pera sa inyo. Hindi, ang laki ng binibigay niya sa akin. Ganyan. Kaya pag kumukuha ng tubig dito yan, minsan inuuna niya pa kayo. Minsan hindi siya pumipilit kahit na minsan sa pila, nakapila na siya tapos sisingitan nyo. Hindi na siya nagsasalita. Tahimik na lang yan siya. Pero kung tutusin lang, bayad na yan. Pati yung tubig na kinukuha nyo, bayad na yan. Kumbaga nagpapalugi na lang yan siya. So yun, bandang huli siguro bumait din sila. Nahiya na rin sila minsan sa sarili nila. So yun na yung akin. Ganun man tayo pag tao ng gobyerno. Kasi mahirap naman na tao tayo ng gobyerno, malupit pa tayo sa ating kapwa. Abay, hindi kasiraan ng Coast Guard iyan. Dahil nga sa kwento ng Vietnam War, diyan natalo yung Amerika dahil yung ibang mga sundalo nila pinapatay yung mga civilian. Lalong nagagalit yung mga tao. Imbis na katulong mo yan, katuwang mo sa operation mo, ay di naging kaaway mo pa. So ganun yon. So dito sa atin, sa pamumuhay natin sa mundo, so ganun man, merong tinatawag na community at pakikisama sa mga civilian. So kahit ngayon sa EP, may panibago sila ngayon na ganyan na sa doktrina nila, sinasama na nila sa kanilang doktrina, sa kanilang training, na yung pakikisama hanggang sa civilian. So ganun. Tapos mabuhay talaga tayo ng simple. Yang pamumuhay ng simple, abay doktrina talaga yan sa mga tao sa gobyerno. Kailangan talagang simple living lang tayo. Kasi para mag-iwas ba na mainggit yung iba, alam nyo na. So ganun po ang aking maipapayo lang bilang isang dati ninyong kasama at sana makabalik pa loobin, matulungan ako ng Panginoon at makaraos din dito sa problema na ito. Kasi nakalambitin ako, 6 months na ako na hindi sumasahod, talagang ang bigat to. At this coming December, as in yun, tingga pa rin dito. I don't know kung kailan ito. Antayin-tayo lang talaga. Let us be patient and keep our prayers na makaraos din. So again, ito na. Na-update ko na kayo with regard sa aking status pala. Balik tayo dun sa aking mga audience. So salamat ng marami sa aking mga taga-subaybay, sa mga audience at sa inyo pong patuloy na pagsubaybay ay talaga hong nakakapagbigay ho yan ng lakas ng loob, ng gana na at least siguro sa aking parte naman sana nakatulong sa inyo. Pero sa ngayon, bibigyan ko kayo ng isang ideas na naman. Ewan ko lang kung tatanggapin ninyo pero una, yung i-remind ko kayo or i-refresh ko kayo doon sa start the day right, do things right, and the day right start with your right hand and right foot. So ito na yung uniform, umpisa lagi sa kanan para ma-constant reminder. So ano pa yung pwede kong idagdag doon? Ito. Kasi sa buhay, kailangan talaga natin ng plano. So kailangan talaga ng plano kasi pag hindi ka nagplano, yun yung paraan or plano sa buhay na hindi ka pagpaplano or failure. Fail to plan is the plan to failure. Sabi yan ni Stephen R. Covey. Kailangan talaga magplano tayo sa
buhay. So, ano ibig sabihin nito? Paano natin yan ma-apply sa simpleng paraan lang? Ito, pag nagbotones kayo, unahin nyo sa pinakaibabaw. Yan. So, nabotones nyo na yung pinakaibabaw. Yan. Yan yung plano ninyo. Tapos, umpisahan nyo sa baba. Please bear with me at least makita ba? Yan yung gagawin mo daily. Alam nyo kasi mas maganda na nakikita, habang tinuturo, nakikita, yung absorption ng knowledge mas mataas, mga 70 to 90% na ma-recall mo yung mga naituro. So yan yung sinasabi na 6.09, yung instructor course. Yan. At least makita nyo na rin, ay ganun pala din yung gagawin ko. Or pwede nyo hong i-modify yan kung gusto ninyo. Sinasabi na 6.09 yung instructor course. So yan. Nakita nyo na ho yung botones. So unahin nyo ulit sa ibabaw. Yan. Yan yung goal mo sa buhay. So everyday na binubotones mo yung uniform mo, yung damit mo, ma-remind ka sa plano mo sa buhay. Yan. Everyday ma-remind ka. Ito yung plano mo, ito yung goal mo, ito yung gusto mong ma-reach. Kung ano pang gusto mo, sige, i-modify nyo lang. Yan, basta unahin mo yung botones sa pinakaibabaw. Tapos, umpisahan mo sa pinaka-ibaba. And then, paakyat. So, may gradual. So, ganun naman ho kasi, pag pumasok tayo sa trabaho, umpisa talaga tayo sa ibaba. Pero yung goal mo, yan. So, everyday, mariremind kayo. Hindi lang ho doon sa ma-sharpen yung inyong memory or inyong mind sharpener. Start the day right, do things right, and the day right start with your right hand and right foot. Pag suot ng uniform ninyo, yun na siya, mariremind kayo, magsasharpen ang inyong memory. Tapos yung plan ninyo, yan, botones. So dalawang bagay ho iyan. So good luck sa inyo, sana magamit nyo iyan sa mabuting bagay, sa mabuting pamamaraan na ikakaunlad ho ng inyong buhay-buhay. Yung daily ninyo na routine ay sana ho umunlad kayo at makatulong ho sa inyo iyan sa marami mong paraan o sa anumang paraan na nais ninyong gamitin. At salamat talaga, wala ho akong masabi sa inyo, maibibigay sa inyo man na sa ngayon sa lapi kasi wala pa akong pampapremyo pero ito na po, bibigyan ko kayo ng isang bagay na mga tools na hindi ho pwedeng nakawin sa inyo iyan. Ngayon, gaya ng mga ginagawa ko dati, nagtatanong ho ako. Ganon ho talaga sa 6.09. Oy, shoutout kay Jobert. Oh, si Jobert, shoutout sa iyo. Salamat ng marami. At talaga naman, nag-live na naman ako at salamat sa Diyos. So, balikan ko muna itong aking yung start the day right, do things right, and the day right. Tapos yung plano ninyo, ano ho yan? Talagang makakatulong ho iyan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. So, yan po yan. So, ano nga ba yung aking tanong ulit? Ito yung ginagawa ko sa tuwing magturo ako. Puro itinuturo ko minsan karamihan doon sa trabaho or dyan sa Coast Guard dati. Nung nandyan pa ako, impromptu. Tinatanong ko sa kanila, o meron ba kayong tanong nung after na ituro ko yung start the day right, do things right, and the day right, start with your right hand and right foot. Tinatanong ko yan sila. Sabi ko, may tanong ba kayo? Meron naman nagtanong sa akin. Pero bago ko yan ituloy, nagpapaalam pala ako doon sa kung sino yung duty. Sabi ko, pwede ba akong mag-public speaking dito? Yun ginagawa ko. Nagpapaalam ako kung sino yung duty doon sa mga usual kasi ginagawa ko yan sa mga bagong graduate Tapos tinuturuan ko pa yan sila. Ano sa English yung kanan? Right. Tapos sinasabihan ko pa yan sila na jab right. Nag-jab right sila, jab right. Jab left, jab right. Tapos stamp right. Ganon ba? Nagre-respond naman sila. So,
Yun ang sabi ko sa kanila, tinatanong ko sila, sabi ko wala ba kayong tanong doon sa sinasabi ko? Sa ideas na sinabi ko? Ang tanong nila, sir, paano sir kung left-handed ka? Yun ang pinakatanong. Natuwa naman ako kasi may nagtanong Ang sabi ko nga, that's the best thing to happen sa isang left-handed. Kung itong procedure na ito na tinuro ko, start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot, mind sharpener. The best thing iyan kung left-handed ka. Ngayon, ganito yung pinakasagot niyan. Hindi ko sasagutin yung tanong na iyan. Bakit? Ganito, bigyan ko yan ng isang munang kwento. Ito yung mga kwento ko Nung World War II, mayroon isang historian, dala-dala niya yung datos. Pupunta siya doon sa isang lugar, nagtanong siya doon sa, alam niya na yung tao, nung panahon ng World War II, buhay na, may isip na, at talaga nakakaintindi na. So hanapin niya ngayon doon yung mga matatanda. Sabi niya, kuya, doon sa lugar na yun na pinuntahan niya, kuya, nakita mo ba yung eroplano ng Hapon tsaka ng Kano na naglaban dyan? So ganun yun. Ang sagot ngayon ng matanda sa kanya, oo, nakita ko. Nasaan banda bumagsak? Doon. Dala-dala niya naman yung datos. So, ibig sabihin, nung tinuro sa kanya, at least precise yung pinpointment. Kasi alam nyo, sa mundo, gumagalaw kasi yung lupa sa ilalim. Tumutubo yung mga corals. Kaya nga yung sa map, may tinatawag yan na compass rose. Yung compass rose, hindi yan sa permanente, pinapalitan niya. Kasi every year, may tinatawag na nagbabago. Kasi yung magnetic na location doon sa North Pole, nagbabago yan, nag-iiba yan. Kaya ang magnetic rose na tinatawag doon sa mapa, pinapalitan yan, ina-update. So balik tayo doon, tinanong niya ngayon yung local, kahit bagaman may datos siya, at least may pinpoint, may exact niya, para kung may hinahanap siya, halimbawa sa lugar na iyon, mas madali niyang mahanap, halimbawa ginto, artifacts, kung ano pa man. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ganito, habang ginagawa ninyo yung procedure na start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot, nai-imprint sa pagkatao ninyo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng experience. At yung experience na iyan ay hindi pwedeng nakawin sa inyo. Sa pagkatao mo, hindi pwedeng nakawin iyan kasi yan ay dinanas mo. Ngayon, ito ang sagot. Marami ho kayong madidiscover sa paggawa ng mga bagay na iyan. Hindi lang ho iyan ma-update, ma-refresh ka lagi, ma-remind ka lagi. May makikita ho kayong mga sagot dyan. So, ito. Ma-share ko lang sa inyo. Saglit lang about sa experience Welcome to Spectre Island. Great honor. I hope you had a pleasant flight. My time. Hurry. Hurry. Welcome to Spectre Island. Great honor. I hope you had a pleasant flight. My time is limited. Is the man I requested ready? Miss Dossier. Good. Donald Grant, convicted murderer, escaped Dartmoor prison in 1960, recruited in Tangier in 1962. Excellent. Where is he now? At the lake. Bring him to my office, will you? Take me to the lake. Through the training area. Miss Grant's one of the best men we've ever had. Homicidal, paranoid, superb material. Though his methods were a little crude, his response to our training and indoctrination have been remarkable. I hope our work here meets with your approval. Training is useful, but there is no substitute for experience. I agree. We use live targets as well.
Yan ang sinasabi. Training is useful but there is no substitute for experience. Kaya doon sa aking tinuturong procedure, yung ma-experience ninyo iyan, marami ho kayong madidiscover at sana makatulong sa inyo. Turo nyo sa anak ninyo, sa pamilya ninyo, kung sa inyong mga kaibigan. Makakatulong ho iyan sa ating mga kapwa. Kasi pagdating ng araw, hindi ho natin inaasahan, meron ho talagang parating. Ipopost ko dito. Yan ang sinasabi ko na yan. Hindi ko kayo tinatakot dyan. Oy, shoutout kay Dibon. Bon! Treta, Bon! Congrats! Akala ko nag-officer ka eh. Okay lang yan. Walang masama sa ano. Okay yan. At least nangangarap tayo. Oy, shoutout! Talaga yung mga kasama ko na to, talagang ako pa rin ito. Okay lang yung mga biro ninyo, nasasakyan ko yan. Okay lang ako. Kaso minsan binibiro nyo rin ako, nakakatuwa rin dahil siyempre, pagkaseryoso kasi ako minsan eh. O yan pala yung parating, kaya sinasabi ko naman sa inyo na i-share ko yung mga ganyang bagay kasi pagdating ng araw, hindi natin inaasahan. Just in case man kung merong mag-irap na away o gera dyan, magkakasama tayo. Antayin ko pa yung panahon na yun para turuan kayo. Ituro yung mga bagay na simpleng bagay lang pero nakakatulong. Ituro ko na ngayon. So meron pa yan. Kaso yung mga libro ko nasa probinsya. Ang dami kong libro sa probinsya. Nandun sa tatay ko. Ang dami yung mga ideas doon. Ewan ko lang kung sabagay nandito pa naman yung iba rito sa loob. Nakatago lang eh. So, yan, may mga parating ho talaga, yan, no. Naiinsulto siguro yung Communist China sa akin, galit na galit, ginalaw na nila yung lahat ng impluwensya nila rito. Ang tinatawag na influence. Nga pala, tuloy, naalala ko tuloy. Nung dyan ako assign sa Coast Guard Education and Training Command, inassign ako dati dyan sa library natin. Opo, naging POIC po ako dyan sa aking mga taga-subaybay. Inassign po ako dati dyan sa Coast Guard Education and Training Command, dyan sa my library. Isa po akong POIC. May kasama po ako dyan, babae. Abay, magandang babae. Kaso lang, asawa ng classmate ko yon. So, yun, hanggang doon lang muna. Hindi ko naman siya ginalaw. Kasi ayaw ko ng ganun eh. Ngayon, na-assign ako dyan sa library. Ang ginawa ko, basa ako ng basa dyan. Meron akong nakita doon yung libro. Isa siyang AFP. Members of the Armed Forces of the Philippines, sa general, nakalimutan ko yung apelye doon. Basta nagsulat siya ng libro with regards sa, yung title is Influence. So ganun katindi yung influence na yan. So persuasion, influence, mga ganun ba? Mga utang na loob, mga influence yan. Kasi nga napapanood ko yung mga pelikula dati ng yung sa may mga Shaolin Temple, mga Shaolin monks. Meron doon isang leader ng Shaolin Temple. Dahil oras na para siya ipalitan, siyempre naghahanap ng mga suitable na mga kapalit. Ang ginawa niya, pinaglaban niya. Opo, pinaglaban niya. Tapos halos magpatay na yung mga tao. Bandang huli, merong isa doon sa mga suitable na mga contender na realize na siya mismo na leader, ayaw niya palang umalis sa pwesto. Ang ginawa niya, pinagpalaban-laban niya sa baba niya para magkandamatay lahat. Para siya pa rin yung manatili na leader. Mantakin mo talaga naman, oo. Yung mga ganung bagay, ako pasalamat ako sa Diyos dahil nung maliit pa ako, napapanood ko yan doon sa mga kapitbahay namin kasi wala kaming TV sa bahay eh. Tatandaan ko ho iyan, talagang nakarehistro dito. Yung mga gawain nila, mga gawain talaga ng Communist China dito sa Pilipinas, masunog na kayo. Masunog na kayo. Grabe ang ginagawa ninyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit kay Lucifer ninyo, e pluribus unum, out of many one. Yan. Yan. Pyramid na may mata at may between. Yan. Pyramid na may mata at between. Ayaw ko namang magpasamba-samba gaya ng ginagawa ni Baphomet. Si Baphomet nagpapasamba eh. Between ni Baphomet, isa lang dito sa noo. Meron din oh.
Meron din, hoy, Baphomet. Oh, walang hiya ka, isa lang sa'yo. Pero nagpapasamba ka. Isa kang traidor. Hindi ako natatakot sa'yo. Between mo, isa lang, oh. Ito, meron din, oh. Isa lang. Eh, dito, oh. So, ganun. Post ko na rin yung quote ni Napoleon Bonaparte. Kasi tayong mga Pilipino, sa kasaysayan, tinatawag tayong aso eh. Masakit to na kasaysayan. Iyan, ang Pilipinas. Yan, i-post ko na si Napoleon Bonaparte. Eh, ang Pilipinas so talaga, leon eh. Dito sa isa kong cellphone, post ko na rin. Pagpasensyahan nyo na, i-post ko na rin para... Yung features kasi ng Pilipinas, ang hugis talaga ay leon. Kaya nga, by coincidence, yung seal ng Office of the Philippine President is lion. Opo, lion na may tatlong bituin. Yung bituin na yung tatlo, nagre-represent iyan ng Luzon, Archipelago, Visayas, and Mindanao. Yan po siya. Tapos by coincidence, yung ating Philippine flag, merong pyramid. Pag kunin mo yung pyramid na yan, tapos ilagay mo sa mapa ng Pilipinas, abay, saktong-sakto ho iyan. Talagang ang Pilipinas, pyramid din. At by coincidence, yung Pilipinas, binili ng Amerika, 20 million US dollar. Eh yung Amerika, merong pyramid din. Pyramid na may mata. Kunin mo yung pyramid na may mata ng Amerika, dun sa $1, lagay mo sa mapa ng Philippines. Abay, sakto ho. Kasi yung Panay Island, mata. Sakto din ho iyan sa araw ng Pilipinas, yung sa pyramid doon sa araw ng Pilipinas. Sakto ho lahat. By coincidence eh. Tapos yung Pilipinas, hugis kamay pa. Yung thumb, Manila and the Bay, Bicol region, ganun mo siya. Thumb, ilapat mo sa Palawan, yung wrist mo, idikit mo sa Palawan. Thumb, Manila and the Bay, torch eh. Nakita nyo ba yung seal ng DepEd? Yan, tingnan nyo yung seal ng DepEd. Tapos yung mapa ng Pilipinas, sakto talaga. Hindi ba nagkakaroon ng tinatawag na, oy, mga pangyayari na iyan? Kaya ho, ako panawagan ko sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino, meron ho tayong mapait na kasaysayan sa pamamahala ng Amerika. Akin, tinatawagan ko naman, ang inyong talino. Ang mga Amerikano na iyon na nakagawa ng pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas, ay wala na ho sila, nagpahinga na ho sila eh. Ang panibagong mga henerasyon ng Amerika, tulad tayo, mga panibagong henerasyon ng Pilipino, ay wala naman ho dapat pag-awayan. Sabi nga ni Mark Twain eh, oy, nakita ko yung post mo, Bon, ha? Very good talaga yon. Yung Mark Twain about the red ant and the black ant, who shook the jar. Ayun yun siya, si Mark Twain. Siya yan yung nag-compose na yan ng Who Shook the Jar. Yung red ant tsaka black ant, bakit nag-away. So ganun ho. So panawagan ko sa ating mga kababayan, mga Pilipino, lalo na sa mga makakaliwa pa dyan, tandaan nyo ho, yung flag ho ng Communist China, gawin nyo hong lobo, abay, mata ho ng dragon ay dragon ho iyan. It's a two-eyed beast with 8 horns. Two-eyed red beast with 8 horns. Yan po yung flag ng China. Napakalinaw ho iyan. Sikreto ho yan ng China, hindi ho yan sikreto. Napaka-chicken feed lang ho iyan. Napakasimple lang ho yung sikreto. Ang babaw ho niyan. So i-post ko rito muna about the Philippines. So yung ano pala, yung kayong madidiscover sa paggawa ng mga bagay sa Pilipinas, sa uniform, remind ko lang kayo yung start the day right, do things right, end the day right, start with your right hand and right foot. Tapos yung plano nyo araw-araw, yan, magbotones kayo, tapos umpisahan lagi sa baba, paakyat. So kung gusto nyo i-modify iyan, at bahala na kayo. Alam nyo, bahala na kayo, may freedom naman kayo mag-modify, mag-innovate. Tapos yung sinasabi na tanong, paano kung left-handed ka? Again, hindi ko na ituturo yung mga sagot. Actually, maraming sagot diyan. Hayaan ko na lang na ma-discover ninyo habang ginagamit nyo yung ganyang idea. At pag na-experience ninyo, hindi na pwedeng nakawin sa inyo yan. Sa inyo na yan.
Magpasalamat natin sa Diyos na mayroong mga ganong idea. At marami nang gumagawa yan. Hindi salamat sa Diyos. Okay? Ang isa lang hong bagay sa mundo, yung kasabihan sa mundo, yung cliche, yung quote, great minds think alike, unquote. Eh, hindi naman ako great mind eh. Akin lang, makatulong lang naman. So I don't care kung yung quote na yan eh katotohanan or ano. Kasi mga great minds daw eh. Hindi naman ako great eh. Isa nga lang akong hamak eh. Di po ba? So ganun na yung atin dyan, yung katotohanan. Hamak naman ako eh. I-post ko pala yung about sa Philippines ha. Hindi naman ako great mind eh. Akin lang, makatulong lang naman. So I don't care kung yung quote na yan eh katotohanan or ano. Kasi mga great minds daw eh. Hindi naman ako great eh. Isa nga lang akong hamak eh. Di po ba? So ganun na yung atin dyan, yung katotohanan. Hamak naman ako eh. Yan, Philippines, Lion and Eagle. Yan, nandyan na. Bahala na sila dyan kung sino man yung manghamak dyan. Hayaan nyo lang, ituro nyo lang. Kamo mag-comment kayo doon sa Facebook ni Ode Alteram Partem nito Sir The Other Side. At hayaan nyo na lang na ako makipagdebate kasi merong nang insulto sa akin dyan eh about sa Luneta. Na yung dalawang kalabaw doon. Eh hinamon ko nga siya sa debate, hindi pa sumasagot. Ang tagal na eh. Binlock na lang nila ako eh. Hayaan nyo lang na sabihin nyo na lang, mag-comment na lang kayo doon. Pwede naman kayo mag-suggest eh. Pwede payag ho ako dyan na sabihin nila eh, hindi naman yung Karabaw. Ibig sabihin, ano yan, tama raw. Eh di pag-usapan natin. Ganun lang yon para makita natin yung mga panibagong ideas, okay? Hindi ho tayo magkaaway dito. At least tayo, naghahanap tayo ng mga panibagong mga ideas. Tulad ba sa mga Grego? Oy, shout out kay Sheila. Yung kapatid ko, talaga namang naiistorbo ko ito lagi. Ito nagpapadala sa akin ng financial assistance eh. Salamat sa financial assistance sa aking kapatid na si Sheila Sokgang. Bagaman mahirap-hirap din yung buhay doon sa probinsya, nagpapadala pa rin makatulong. At sana makaraos din ako kasi talagang mahirap talaga yung bagyo ng buhay na hindi naman ito dala ng ibang tao o ng ibang mga labas na masaklap eh. Kasama mismo sa trabaho. Yun ang masakit dyan dahil may mga politika na dahil gumagamit ng, sabi na nga, yung influence, yung sinulat doon ng isang retired general ng Armed Forces of the Philippines, yung book title nun is Influence eh. Nandyan pa yan sa library ng Philippine Coast Guard about sa influence, sinulat niya yon. Ikaw ma'am, kung magkasama tayo, sana ma'am tingnan niyo yung kasaysayan eh. Hindi yung may direktiba naman eh, may chain of command eh. Binali na lang mo basta-basta. 4-star ma'am yung binali ninyo ma'am eh. So nakakatakot ma'am yung ginawa ninyo. Yan ang masabi ko lang ma'am. Yan yung features ng Luneta ng Philippine map. Yung the features of the two Carabao sa Luneta. Ngayon, nakasulat iyan sa Book of Revelation. Nandyan naman ho iyan about sa The Art of Coincidence na sinulat ko. Revelation 12:4 about the Red Dragon. Tingnan mo na lang ho yung mapa ng Communist China. Talaga hong mukha ng dragon iyan. Napaka-traidor ho. Ang dami ho talaga nila dito. Talagang isang pain nila dyan. Sulat ko pa ba? Sulat ko na yata eh. Sulat ko na. Yan sa 100 Years Battlefield. Yan. Yung tinatawag na honey trap. Babae talaga yung gamit nila. Kung mapanood nyo yung historya o kasaysayan ni Genghis Khan or Genghis Khan, paano siya pinatay, babae. Babae ho yung ginamit na para mamatay si Genghis Khan. Kasi, siyempre, siping ka ng siping sa babae, yung iyong immune system, humihina iyan. Babagsak talaga yan yung immune system mo. Machuchugit ka talaga dyan.
Yan yung sinasabi na the perfect crime. The perfect na assassin. Yan sila, babae. So, dyan sa loob natin, kung tinamaan man kayo, nasunog kayo, wala akong magawa Tsaka, wag nyo sabihin na hindi ko alam. Alam ko ho. Hindi ko naman baka sabihin nila, babae, nilabanan mo pa. Meron naman talaga Pera naman doon na talagang umiibig sila, nahanga, walang problema doon. Pero meron talaga dyan na iba yung galaw. Pag DNA kayo, alam na. So sana hindi kayo kabahagi ng malalaking mga subversion, mga malalaking kasi sa mundo talaga ng intelligence, sabihin na natin, pag-usapan natin ng kaunti lang. Yung form of intelligence o secrecy, may mga level kasi yung kategory yan So hindi lahat ng mga tinanim dito ng dragon alam kung alam sa taas hindi ho alam nila yung sa pinakataas May mga level kasi binibigyan lang sila halimbawa ng instruction, simple instruction lang, ganito lang, sinusunod nila. So ganun ho iyan. So hindi ho lahat diyan na nasa loob mataas yung level. Kasi nga kung alam ninyo yung larong yung Games of the General, yung board game, 'di ba merong arbiter, magsi-set up ka doon ng mga set doon sa Games of the General, isi-set up mo 'yon, tapos pati sa kabila. Naglalabang kayo, ang tumitingin doon arbiter lang. Ano ibig sabihin anong relations noon? May tinatawag kasi na spy doon, yung nakakatalo sa spy private lang. Hindi na ako private, PO second na ako Pero dumaan akong private or apprentice seaman. Nag-aaral na talaga ako noon pa man, nung ako'y civilian, mahilig ako mag-aral. At noong 2002, sabi nga ng isang elder doon sa isang grupo na nagmula sa India, ang tawag niya sa akin, psychic. So nagtataka naman ako bakit tinawag niya akong psychic. Siguro nga baka psychic din ako kasi natatakot sila sa akin pag tinitingnan ko sa mata Minsan pag hinahawakan ko, natatakot sila So I don't know, bahala na sila doon. Kung ano man yung sabihin, isipin nila. Pero ang akin lang, hindi naman tayo psychic. Sinusulat ko lang. At least ba mayroon tayong idea. Kasi, bakit ko sinusulat yan or nagko-comment ako or ini-inform ko kayo, ito lang, isa pa. Yan. Si Jordan Peterson, isa siyang Canadian psychologist, commentator, author, ganon siya, lecturer. So ganon si Jordan Peterson. Talaga hong pag masundan nyo ho iyan, ay nakakapagbigay ho talaga ng dagdag talino yung tao na iyan. Talagang magaling ho, matalino. Talagang kahit na insultuhin siya, kayang-kaya niya. So mahirap minsan pag nag-uumpisa ako, ang dami akong pwedeng ilatag dito Tapos wala pa yung tanong. So again so ano pa ba yung akin? So ito po ang inyong host, si Jesus Uggang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Salamat ng maraming salamat sa aking mga audience na update ko kayo about sa beauty, health and wellness, sa aking status sa trabaho, sa takbo ng aking papel. Tapos sa pagma-mind sharpening, yun na nga, naturo ko na sa inyo. So again, i-refresh ko na lang para sa mga kakapasok lang. Kung nagsusuot kayo ng uniform, umpisahan nyo lagi sa ibabaw, ito yung goal ninyo or yung plan ninyo sa buhay. Yan. Tapos umpisahan yung butones mula sa ibaba, paakyat, para everyday ma-remind kayo, paakyat. So ganun man talaga, may hagdan may gradual increase. So start with your right hand and right foot. Constant reminder, so masisharpen ng inyong memory. Mari-remind kayo lagi about sa inyong plan sa buhay, yung ginagawa ninyo. So again, salamat sa Diyos sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ang karangalan po ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Salamat ng maraming salamat sa inyo at salamat sa Diyos. Naway magdala sa atin ito ng mga panibagong pananaw, panibagong tools na magamit natin sa ating daily life. I-share po natin iyan sa ating kapamilya, ating kaibigan. At kung meron pa po kayong mga follow-up, mga tanong,
Hayaan nyo lang po yung mga negative comments, yung mga bashers, kasi sabihin ko na rin sa inyo, marami na pong nagbash sa akin ay hindi po nila natiis, binablock na lang po nila ako. At doon sa mga nagsasabi na hindi tayo marunong mag-English, abay pwede naman ho iyan. Madali lang po iyan mag-English. So, ano pa ba? Gusto nyo bang awitan ko kayo? Siguro sa next time na lang kasi baka marami din kayong gagawin at sana naway nakapaglingkod ako sa inyo sa anumang paraan na ikabubuti ninyo at makatulong sa inyo. At salam again. Ang karangalan po ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.